hapon po. Bumalik sa bansa si Ruby Tuason na isa sa mga sinampahan ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng pork barrel scam. Ayon sa Department of Justice, state witness na si Tuason pero nasa provisional status pa ito. Handa raw niyang isiwalat ang kanyang nalalaman hindi lang sa pork barrel scam, kundi pati na sa Malampaya Fund scam. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Bago mag-alas 3 kaninang madaling araw, dumating ang convoy ng NBI sa NAIA Terminal 2. Kasabay nilang naghintay sa paliparan ang isang 6x6 truck lulan ang mga tauhan ng PNP. Pasado alas 3 nang lumapag sa terminal ang flight PR-105 mula sa San Francisco, California. Sakay nito si Ruby Tuason, ang isa sa mga nadadawit sa pork barrel scam at Malampaya Fund scam. Sinampahan ng DOJ si Tuason ng reklamong plunder, malversation, direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act. Batay sa affidavit na isinampa sa Ombudsman noong nakaraang taon, si Tuason daw ang may pinakamalaking kickback na nakuha mula sa Napoles NGOs. Nagharap na si Tuason at Justice Secretary Laila De Lima kaninang umaga. Kinumpirma ni De Lima state witness si Tuason pero nasa provisional status pa ito. We are pleased to present to you Mrs. Ruby Chan Tuason, who has applied for and was granted coverage under the WPP and is now turning state witness. Inamin daw ni Tuason na tumanggap siya ng referral fee para sa kanyang transaksyon kay Napoles, pero nangako siyang ibabalik ang natanggap na pera. Handa raw siyang isiwalat ang mga nalalaman kaugnay ng pork barrel scam at Malampaya Fund scam. I decided to tell the truth para wala na akong kinakatakutan. I don't have to hide. I don't have to, I know it was a very big sacrifice on my part because these are close friends of mine. It really pains me that I had to do this. Mula sa DOJ, dumiretso si Tuason sa Office of the Ombudsman para panumpaan ang kanyang mga salaysay kaugnay ng pork barrel scam. Nakontento naman daw ang DOJ sa mga pahayag ni Tuason ayon sa kanyang abogado. Kasama po sa paglalahad po ng katotohanan ay ang pagsabi ng mga detalye tulad po ng mga pangalan, mga petsa, mga lugar kung saan po nangyari ang mga usapin. Hindi naman idinitalye ng abogado ni Tuason kung sino at ilang mambabatas ang kanyang mga nakatransaksyon. Ang whistleblower na si Marina Sula ang nagsabing si Tuason ang nangolekta ng kickback sa PDAF allocations ng ilang senador. Si Tuason daw ang namamagitan sa mga umano'y transaksyon ni Senador Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile at mga NGO ni Janet Lim Napoles. Kabilang si Tuason sa mahigit 20 inireklamo ng plunder at graft dahil sa maanumalya umanong paggamit sa 900 milyong pisong pondo mula sa Malampaya Gas Project. Ayon sa kanyang abogado, sariling desisyon ni Tuason ang bumalik sa bansa para magbigay ng testimonya. Ang kanya pong naging kaisa-isa pong hangad dito, malinis lang po yung kanyang konsensya at ang kanyang pangalan sa mga nangyaring kaso na ito. Plano naman ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si Tuason kaugnay ng pagdinig sa pork barrel scam sa February 13. Nauna nang sinabi ni Senator Estrada na hindi siya nag-aalala sa anumang magiging testimonya ni Tuason. She can testify as long as she wants. I am very confident she will not say anything against me. I can fight it out in court. Hiwala rin daw si Manila Mayor Joseph Estrada na walang sasabihin sa Tuason laban kay Jinggoy. Dating Social Secretary ni Mayor Estrada, si Tuason. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ni Enrile. Wala pa namang pahayag ang kampo ng umano'y utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na nakakulong ngayon sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.